Huling session na ng Day 3 ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kabilang sa mga kinwestiyon ng depensa ang kredibilidad ng mga testigo. At live mula sa The Hague sa the Netherlands, sa frontline na balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, kwento mga kami kung ano pa mga tinalakay sa huling sesyon ng hearing. Katatapos nga lang ng third day ng confirmation of charges si Pangulong Rodrigo Duterte. At this time around, ang depensa naman ang nagpakita ng mga ebidensya o nagpabulaan ng mga alegasyon ng prosekusyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. So matotal, sabi nila, no smoking gun, walang causal link ang ebidensya at hindi sapat ang ebidensya na binigay ng prosekusyon. Ang dating Pangulo umano ay nasa konteksto ng law enforcement at self-defense at hindi utos para pumatay. Yan ang pinakabuod ng kanilang naging defense today. Nakatuon ng depensa sa pagbasag sa argumento ng prosekusyon lalo na sa kakulangan umano ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga pahayag o polisiya ni Duterte at ng mga aktual na pagpatay. So dito din tinalakay niya yung sabi niya, no common plan, yung dead list ipinakita ng prosekusyon at talagang wala naman daw ebidensya na inutos si Duterte sa mga pagpatay. At sabi rin ni Attorney Kaufman, sinabi niya sa prosecution na mag-resubmit na lang kayo ng documentation nyo of charges versus kay Duterte. So ito lamang yung mga sinambit mga pinresenta or sa submission on the merits of the case ng legal defense ni Pangulong Rodrigo Duterte. So far nakaabang kami ngayon dito media doon sa mga lalabas sa gallery para magtanong kami ng mga reaksyon nila dito sa katatapos lamang na confirmation of charges the third day. So tomorrow it's going to be the fourth and last day of the confirmation of the charges. May continuation of submission on the merits dyan ng depensa. Pagkatapos magkakaroon ng closing statement ng depensa, ng prosekusyon at saka ng biktima via their legal counsel. Ito naman at doon naman sa follow-up kung hindi kasi after ng closing statement merong review ng detention facility si Pangulong Rodrigo Duterte. 1 hour yung magiging proseso dyan pero yun nga the other day nagpasa na po si Pangulong Rodrigo Duterte and he's waiving his right to attend this hearing at pinayagan naman siya ng prosecution ng pre-trial chamber rather na hindi dumalo dito sa naturang hearing na ito. At ito ay isang tulad ng aking nababanggit ng mga nakarang araw, itong detention review na to ay isang procedural requirement lamang under the ICC rule. This is to justify kung bakit ba dapat nandoon pa sa kusodian ng ICC detention facility ang isang akusado o ang isang respondent. At yun muna yung mga nangyayari dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa inyo dyan, Mayan and Bok. Bok, so yung argumento ni Attorney Kaufman is there is no direct link between the President's pronouncements, his public policy, and yung mga killings na nangyari sa drug war. Did I get that right? Yes, oo. Tapos isa pa dun sa sinabi niya, dinefine din niya yung salitang tokhang. Sinasabi niya na ang tokhang ay isang legitimate policy dahil according po yan doon sa memo na ginawa ni then PNP Chief Senator Bato de la Rosa na sinasabi niya tinitwist ng prosecution. Sinabi niya na sa prosecution ginawa nilang modus operandi, naging criminal act itong tokhang na to. When in fact sa memo ng PNP ito ay isang legitimate policy lamang ng organisasyon. But in that case, kung walang direct link between the President's very, very public and very, very vocal and sometimes very, very controversially explosive pronouncements, how did they explain yung mga pahayag ng Pangulo na minsan ay over the top, patay na sila, i-massacre sila and all that? How does he... Go ahead. Oo. Yes, Abok, kasi parang ginawa niya, parang sinasabi niya ang prosecution, pinipili lamang yung mga nagiging pahayag ng Pangulo sabi niya parang chine-cherry pick lang. Meron siya mga binigay na pahayag na sinabi niya na okay, katulad nito, sinabi ng Pangulo, 'di ba, lumabas kayo, 'di ba, doon sa PNP, you kill, sabi niya, pero in the context of law na parang self-defense 'yun. Pero hindi daw yung pinakita ng prosecution.
spinlice yun, pinakita lang ng prosecution na kill right away. Yun yung isa sa mga sinasabi niya na ginawa ng prosecution na hindi daw talaga kinukuha yung mismong hindi daw mismo kinukuha yung buong pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Meron pa siyang mga example ng mga binigay tulad ng mga speeches daw, sabi niya versus yung nasa looban, no, sa puso ng Pangulong Rodrigo Duterte kaya daw napapamuro siya, etc. So yun yung ilan sa mga pinoint out niya, Bok. Angela, I understand what you're trying to say, and also kasi if I remember correctly, in the past few days, ayun din ang argumento ni Kaufman na out of so many speeches, ganito karami ang sinabi ng Pangulo o dating Pangulo na do it according to the law, pero ganito karami naman ang sinabi niya na tirahin niyo na. At hindi raw binibigyan ng atensyon yung do it according to the law, binibigyan lang ng attention yung tirahin na ninyo. But hindi ba ano rin yun na parang sinabi mong walang kasalanan ng isang tao dahil minsan sinasabi niyang huwag ka magkasala, pero minsan sinasabi niyang magkasala ka. Oo. Tama ka doon kasi actually I was able to talk to Attorney Sal Panelo during yung lunch break yung mahaba. So sabi ko sa kanya, Attorney, ano pong reaksyon ninyo dito sa katatapos lang na first part of the hearing? Sabi niya, Kaufman did not disappoint me. Sabi niya gano'n. And I said, yung nga tinanong ko rin sa kanya tungkol doon sa tokhang, yung meaning kasi these are two different interpretation by the defense and the prosecution. Sabi ko, nagawa bang patunayan ni Kaufman based doon sa kanyang mga ebidensya na pinapakita kanina na talagang ito yung sinunod ng pulis at hindi yung sinasabi ng sa prosecution. Medyo hindi malinaw yung kanyang naging pahayag doon kasi medyo parang napatigil lang siya doon nag-isip. Pero sabi niya hindi, ganun talaga kasi nila yun talaga ang naging polisiya ni PNP Chief Bato de la Rosa at that time. So talagang parang iniiba lang ng prosecution yung meaning, yun ang sinasabi niya. And of course doon sa usapin Bok sa usapin ng crimes against humanity binanatan niya at tinibag din ni Kaufman yung alegasyon na yun ng prosecution dahil sabi niya hindi naman buong civilian population yung tinatarget ng mga kampanya ng gobyerno kundi yung mga tinuturing nila o yung pinaghihinalaan nilang mga kriminal o mga drug pushers. So sabi niya ganun, ang Pangulong Rodrigo Duterte ay hinalal ng maraming majority of the Filipinos. So imposible na crimes against humanity ito doon sa mga Pilipino na humalal din sa kanya. Yes, Mean. Hi, Angela. Hi. Kasi basically, walang surprise doon sa sinalaglang nila, binasag nila yung sa prosekusyon. Pero ano yung ebidensya na walang ebidensya yung prosekusyon? You get my point? Parang ano yung pinaka-solid nilang naipresenta to make their point na lahat ng sinabi ng prosekusyon hindi yan totoo? Alam mo, ganyan din yung tinanong natin kay Attorney Conti at saka kay Attorney Nery Colmenares kung ano yung parang pinaka-reaksyon nila doon sa naging hearing na to. At yun din, sabi din nila, wala nga din daw, it's not surprising kasi yan, alam naman natin talaga, yan ang magiging strategy ng depensa, yung kumbaga i-weaken yung case ng prosecution. So sabi niya ganun, sa basihan kung napatunayan ba niya kung meron ba siyang mga bagong ebidensya, wala lahat na lang talaga, it's expected for them to rebut ang prosecution at talagang i-weaken at to convince the trial chamber na wala talagang basihan yung sinasabi ng prosecutor. Okay, thank you and explain yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Angela Lagunsad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.